Muli po, magandang gabi sa inyo lahat. Salamat at tayo'y nagkasama-sama uli sa pag-aaral ng kanyang salita. Dakila po ang Diyos sa ating buhay, mga kapatid. Pasalamatan natin siya sa maghapong pag-iingat. Dakilain natin siya sa pagkakaloob ng lahat nating mga pangangailangan. Dalangin ko saan man kayo naroon, ang buong pagpapala ng Diyos at pag-iingat ay tanggapin ninyong lahat. Tayo po'y mananalangin muna. Meron pang mga urgent requests na kailangan nating ipanalangin ngayon. Napakaganda na meron tayong ganitong online services para kung kailangan ng community prayer, pwede tayong magkaisa sa pananalangin. Dalawa pong kapatid natin ang nasa ospital. Si kapatid ni Deborah ay nasa ospital sa Socorro. Siya po'y manganganak. Kahapon pa po siya nahihirapan. Panalangin natin na maging normal ang lahat. Dalangin din po natin si Brother Gerald sa Calapan. Siya po'y dialysis at panalangin natin ang kaaliwan ng Diyos, ang provision ng Diyos. Panalangin din po ninyo ako na ako'y maging pagpapala ng Diyos sa inyong mga buhay at sa gabing ito'y kuhanin ng Diyos ang kanyang salita mula sa aking bibig at ilagay sa inyong mga puso. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat na pwede ka naming tawagan anumang oras. Hindi mo nga kami iniiwan, hindi mo nga kami pababayaan. Inaabot po namin sa panalangin ang kapatid na Deborah. Pagpalain mo siya, magpakilala ka sa kanya at sa oras na ito'y ma-realize niya ang malaking pangangailangan niya sa iyo. Iligtas mo po siya sa lahat ng panganib at sumpa sa pagdadalang tao at panganganak. At dalangin namin na sa pananampalataya makalag ang anumang kaparusahang bunga ng kasalanan at siya'y lumaya, siya at ang kanyang anak. Ingatan mo siya, Panginoon. Nilalagay namin siya sa inyong makapangyarihang kamay. Bahala na po kayo sa kanya, Panginoon. I-provide ninyo ang lakas para siya makapanganak ng maluwalhati. Salamat po sa oras na ito'y kikilalanin kanya bilang kanyang Panginoon. At isasandig niya ang lahat sa iyo. At ikaw ang kanyang dadakilahin. At pagkatapos ng hirap na ito'y siya magagalak sa iyo, Panginoon. Ipagpapasalamat niya ang lahat ng mga karanasang hindi mo siya iniwanan. Magpakilala po kayo sa kanyang pamilya bilang isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dinadalangin din po namin ang kalagayan ni Brother Gerald. Alam namin ang pighati na dulot ng karamdaman ito at ang hirap ng pinansyal sa kanilang buong pamilya at ang buong bigat nito, Panginoon, ibinibigay namin sa iyo. Ilikhaan mo sila ng kagaanan ng kalooban, Panginoon. Ihasik ang matibay na pananampalataya na hindi nga sila bibitaw sa iyo, Panginoon. Kahit na anong mangyari sa buhay at kamatayan, kikilalanin kanila, Panginoon. Salamat sa mga kapatid na papagdamay, salamat sa kalinga, pagpalain mo sila. At saan man sila naroon ngayon, ang kapayapaan ni Kristo ang maghari sa kanilang mga puso. Panalangin din po namin ang aming mga kapatid sa Mirayan na hindi naaabot ng mga pag-aaral na ito. Salamat po na sa kakapusan ng aming kakayanan ay kayo po ang gagawa, kayo po ang maghihimala na sila ay lalago pa rin sa kabila ng sitwasyong ito. Bibigyan mo po sila ng mga kapatid na magmamalasakit sa kanilang kagalingang espiritual. Isusundo mo po sila sa pananampalataya at ang mabuting gawang pinaumpisahan mo sa kanilang buhay ay hindi mawawala ng kabuluhan. Salamat po na ang iilang kapatid doon ay magpapatuloy sa pananampalataya sa iyo at sa paglilingkod sa iyo. At ngayong gabi, pagpalain mo po ang aming mga buhay at ang mga katotohanang nasa iyong salita ay kunin mo po, Panginoon, at isilid sa puso ng lahat ng mga nakikinig at makikinig pa. Pagpalain mo kaming lahat at sa gabing ito ibinibigay namin sa iyo ang papuri at pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Salamat po sa pagkakataon na makapag-aral muli ng kanyang mga salita. Ngunit ngayon ko lang na-realize na maraming kapatid tayo na ni wala pang internet sa bahay, ang kanilang cellphone ay yung luma pa,
na hindi naman pwedeng panooran ng mga videos, gusto kong humingi ng pabor sa inyo mga kapatid. Na kung kayo mayroong kakayanan na magbahagi ng salita ng Diyos sa kanila, kung paano natin sila madadalhan ng salita ng Diyos sa mga panahong ito. Hindi natin alam kung hanggang kailan ito magtatagal. Maglingkuran tayo sa isa't isa mga kapatid. Napaka-depressing ng ating sitwasyon. Hayaan mo kapatid na gamitin ka ng Diyos para maging pagpapala sa iba. Noong linggo ay ibinahagi ko yung 10 punto papaano tayo magiging pagpapala sa ibang tao. At ngayon ay muli kong uulitin sa inyo bilang mapagmahal na paalaala na katungkulan nating maging daluyan ng pagpapala sa ibang tao. Una sa lahat, ipanalangin ang mga nangangailangan. Pray for someone who is in need. Minsan wala tayong may itulong, ngunit pwede na, minsan hindi natin sila pwedeng abutin, ngunit kaya silang abutin ng ating panalangin. Sinabi ko rin na mahalaga ang paksang pagkatakot sa Diyos. Manalangin tayo ng hindi kukulangin sa 5 tao. Maaring kaibigan natin, kamag-anak o kasambahay na wala pang pagkatakot sa Panginoon. Ipanalangin mo na siya'y kahabagan ng Diyos. Pangalawa, dumalaw sa isang kapatid o isang pamilya. Sa halos 10 linggo, marami ang walang komunikasyon sa mundo. Ngunit habang lumuluwag ang pagkakataon at ang kalagayan dito sa Mindoro, maaari naman siguro tayong lumabas at dumalaw, mag-ingat lamang po tayo, hilingin ang proteksyon ng Diyos. Pangatlo, tumawag kung may pagkakataon. Meron pang isang iglesia sa Maynila, ang pangalan ay Cathedral of Praise. Ang kanila pong mga cell leaders, mga pastor, ay tumatawag ng hindi kukulangin sa 2 beses sa linggo para kumustahin at manalangin kahit sa telepono. Naka-lockdown nga po ang ating komunidad, ngunit ang ating mga cellphone naman ay malaya, pwede natin gamitin para kumunik. Gawin po natin ang mga pangungumusta kahit sa telepono lamang. Pang-4, share your testimony. Bahagi ang iyong patotoo sa iba. Baka meron kang patotoo ng pananalig sa Diyos, share it with us. Kung meron pong nagnanais na ito'y mapakinig ng higit na mas marami, i-video ninyo ng hindi kukulangin sa 5 minuto, ipadala nyo sa amin, at ibabahagi natin sa ating Facebook Live. Sunod, magbahagi tayo ng salita ng Diyos tuwing may pagkakataon. Mag-send tayo ng text messages. Napakayaman ng salita ng Diyos. At sa panahong ito'y malaking pagpapala ang madalhan ng salita ng Diyos. Sunod tayo makinig. May mga taong batbat ng problema. May mga taong hindi lang makaakyat sa bubong at magsisigaw. Kailangan nilang mapaghihingahan. Hindi nila kailangan ng payo. Kailangan nilang mapakinggan. At tayo ay may pagmamahal na makikinig sa kanila. Yun ay isang anyo ng pagdamay. Isa pa, maglingkod na may pagmamahal. Sinabi kong sa inyo, kopyahin yung ating mga videos at sa pagmamahal ay ihatid ito sa ibang mga bahay na walang access sa internet. Ariin natin yun na isang anyo ng paglilingkod sa Diyos at paglilingkod sa tao. Encourage one another in love. Kailangan natin pukawin ang isa't isa sa paggawa ng mabuti. Tayo ay isang bayang masipag sa paggawa ng mabuti. Kaya hikayatin natin ang isa't isa. Encourage one another to do good. At pansampu, tumulong sa iba na lumago. Ibibigay ng Diyos sa iyo ang kaparaanan na tulungan ng isang kapatid na lumago. Magiging pagpapala ka sa ibang tao. Maaring ikaw ang padala ng Diyos upang ang pagpapala niya ay makarating sa kanila. Magandang gabi po ulit sa inyo lahat.
Nagpalit ako ng damit kasi sabi ng iba ay nakakaduling ang aking polo. Baka duling na kayong lahat pagkatapos ang aking pagtuturo. Salamat sa inyong pagtitiyaga. Salamat sa inyong pagsubaybay. Dalawang bagay ang pag-aaralan natin tungkol sa pagkatakot sa Panginoon. Una nating sasagutin, what is the fear of the Lord? Liliwanagin natin, itong paksang ito talagang napaka-importante. Padalawa, how to cultivate the fear of the Lord. Isa sa pinakamahirap i-define sa Biblia ay itong terminong ito. Ang pagkatakot sa Panginoon. Huwag sanang dumating sa inyo yung salitang pagkatakot sa paraang negatibo, sapagkat ang pagkatakot sa Panginoon ay isang napaka-positibong bagay. Ang pagkatakot sa Panginoon ay hindi dahil sa banta ng kaparusahan. Sinabi ni Santiago, ang mga demonyo ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Yun ay isang negatibong pagkatakot dahil alam nila na ang Panginoon, ang kaisa-isang Panginoon na maaari at may kapangyarihang magparusa at magbulid sa kanila sa impyerno. Yung pulutong ng mga demonyong kausap ni Jesus ay nagsabi, naparito ba ka ba upang parusahan kami nang wala sa panahon? Alam ng mga demonyo na sila'y parurusahan at ihuhulog sa dagat-dagatang apoy. Alam nila yon. Kaya sila'y nanginginig sa takot sa ating Panginoong Diyos. Pero hindi yon ang pagkatakot na tinutukoy dito. Sapagkat ang mga demonyo, kilala nila na si Jesus ay Panginoon, ngunit hindi nila pinapanginoon si Jesus. Kaya ang pagkatakot sa Panginoon ay nag-uumpisa dun sa pagkilala natin sa Kanya bilang Panginoon. The fear of the Lord is the recognition or acknowledgement of His Lordship over us. Kaya nga, ang pagkatakot sa Panginoon sa marami sa atin ay nag-uumpisa mula nang tayo'y mapagpakumbabang lumapit sa Kanya at kilalanin Siya na ating Panginoon. Upang patunayan sa inyo na napaka-positibo ng pagkatakot sa Panginoon, ay ganito ang sabi ng Proverbs 14 verse 26. Ang pagkatakot kay Yahweh ay nagdudulot ng kapayapaan. Sa Ingles, the fear of the Lord is strong confidence. Papaanong yung takot ay nagbunga ng tapang? Yan ay parang kabalintunaan. Kasi parang kabaliktaran. Takot, ang bunga ay katapangan. O sabi nila, strong confidence. Ibang klaseng tapang ang ibinubunga ng pagkatakot sa Panginoon. Kung minsan, ang madalas na kapag tayo natatakot sa isang bagay, gusto nating lumayo o tumakbo sa Kanya. Halimbawa, pag nakakita kayo ng multo, ang tendency tumakbo, papalayo. Ngunit ang pagkatakot sa Panginoon ay humahatak sa atin papalapit sa Kanya. Yun ang pagkakaiba. Kaya sinabi ko, ang pagkatakot sa Panginoon ay isang positibong bagay. Merong nakakatakot sa Diyos, ngunit yung bagay na yun nakakatakot sa Diyos, ayun naman ang umaakit sa atin para lumapit sa Kanya. Tingnan ninyo ang mga anghel sa langit. They fear God, but they enjoy God. Wala nang pinakamasaya sa kanila, kundi ang makapiling ng Diyos na kinatatakutan nila. Ang totoo, hindi may enjoy ng isang tao ang langit kung wala ang pagkatakot sa kanyang puso. Ano ang meron sa Diyos na nanginginig ang buong kalangitan sa harap niya, and yet, yun ang pinakamaligaya na sandali sa kanilang buhay. Ang maling pagkatakot sa Panginoon ay yung katulad ng binabanggit ni Jesus sa Mateo 25:25,
Tungkol ba doon sa isang alipin na pinagkalooban ng salapi at pagkatapos ay ibinaon sa lupa? Ang sabi niya, dahil alam ko pong kayo malupit, kayo gumagapa sa hindi ninyo tinaniman. Ang sabi niya, natatakot po ako sa inyo, kaya ibinaon ko sa lupa. Natatakot ako sa inyo, kaya ibinaon ko sa lupa. Hindi rin yun ang pagkatakot sa Panginoon na binabanggit natin. Ngayon, ang pagkatakot sa Panginoon ay hindi mo ba pwedeng ilipat mula sa isang isip patungo sa isang isip sa pamamagitan ng pagpapaliwanag? It is more than concept to be conveyed from one mind to another. Sa Grego, yung takot sa Panginoon ay phobos. Phobos, na ang ibig sabihin ay reverential fear. Yung takot bungo ng malalim na pitaga na may paggalang. Sa Exodo 20, talatang 20, ang sabi ng Diyos, ibig lang niyang kayo magkaroon ng takot sa Kanya pagkat ayaw niyang kayo'y magkasala. Anong ibig sabihin nung huwag kayong matakot dahil gusto niyang matakot kayo sa Kanya? Parang mahirap intindihan na huwag kayong matakot dahil gusto niyang kayo matakot. Parang sinabing, huy, gising at matulog para magkabaliktad. Sabi ng Diyos, ang nais niya ay kayo'y matakot nang magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Sa bundok na Sinai, ay salasalabat daw ang kidlat, umuusok ang buong bundok, nagliliyab, nagliliwanag. Sinong hindi matatakot? Ang sabi ng Diyos, ako'y bababa sa bundok, kahit nagputukan ng kulog at salasalabat ang kidlat. Sabi ng Diyos, huwag kayong totoo magpakalapit at baka kayo mamatay. Ang totoo, hindi man ina-display ng Diyos ang kanyang kapangyarihan para sila'y sindakin, kundi para ma-impress sa kanila sino ang Diyos at ano ang kaya niyang gawin. At nangyayari sabi ng Diyos, upang kayo'y huwag matakot sa Kanya. Nais ng Diyos na tayo'y kumilala, tayo natatakot, na kumikilala sa Kanyang mabuting intensyon. Halimbawa, tapos ang pagpapaliwanag, ngunit gagamitin ko rin. May mga tatay na napakahigpit, napaka-istrikto, ngunit napaka-responsable. Ang mga anak ay takot. Ayaw nilang ma-disappoint, ayaw nilang magalit. Pero sa likod ng kanilang pag-iisip, narito ang tatay namin na lahat ay gagawin para kami makasundo sa buhay. Anong klaseng pagkatakot yon? Yun ay mayroong kasamang malalim na paggalang. Ganun ang ibig sabihin ng pagkatakot sa Panginoon. Natatakot tayo sa Kanya, ngunit kinikilala natin ang Kanyang mabuting intensyon sa atin. At sabi niya, dahil ayaw niyang kayo'y lumayo at tumalikod sa Kanya. Hindi ba yun ang napakagandang intensyon ng Diyos? Na ayaw niyang tayo mapapalayo sa Kanya. Kaya gusto niyang matanim sa ating puso ang pagkatakot sa Kanya. Hiniram ko ang definition na ito sa New King James Bible na printed noong 1997. Ito ay notes sa Psalms 128 verse 1. Ang sabi, this is the summary. The fear of the Lord is an attitude of respect and a response of reverence. Kaya the fear of the Lord is an attitude of respect and a response of reverence. Kanina ay sinabi ko na ang pagkatakot sa Panginoon ay hindi lang kaisipan, hindi lang konsepto. Ito'y talagang hindi natin masakyan ang buong ibig sabihin. Ngayon sa Biblia, sabi ng mga dalubhasa, kapag ginagamit yung fear of the Lord, ang makikita mo daw ay aksyon at hindi emotion. Kapag pag-aaralan mo daw ang gamit ng fear of the Lord, ang ina-describe daw ay hindi yung feelings
Sabi, the biblical description of it focus on how it acts more than how it feels. Ang paglalarawan ng Biblia ay nakatuon dun sa aksyon, hindi sa emosyon. Ayan, mayroong limang elemento para madagdagan pang pagkaunawa natin sa pagkatakot sa Panginoon. 5 elements of the fear of the Lord. Hiniram po sa aklat na Moving from Vision to Victory. Ito po hindi akin. Ito hiniram ko lamang para madagdagan ang ating pagkaunawa. Una, the element of majesty. Tingnan ang Diyos sa kanyang kamahalan. Alam niyo, salitang majesty, ginagamit sa isang hari kapag ina-address your majesty. Kapag ang inyong kamahalan, yun ang salitang majesty, ay nakakabit na sa pagkahari ng isang tao. Kaya, tingnan daw ang Diyos sa kanyang kamahalan. Taglay ng Diyos ang isang pitaga na nababagay sa isang hari. Tingnan ang Diyos sa kanyang mataas. View God in His exalted station. Tingnan ang Diyos sa nakatulad ng pagtingin ni Isaias sa kanyang pangitain na nakaluklok sa napakataas na trono. At puspos ng kalwalatian. At puno ng kanyang kalwalatian ng buong kalangitan. Alam ninyo, sabi, there is no glory in heaven without God seated on the throne. Wala daw kalwalatian sa langit. Walang kabuhay-buhay ang langit kung wala ang Diyos doon na nakaluklok sa kanyang trono. Tingnan mo ang Diyos bilang isang Diyos na walang kapantay, ang kamahalan, ang karilagan, at ang kanyang otoridad. Siyempre, pag ikaw ay kumikilala sa hari, kinikilala mo ang pagkahari niya. Tingnan ang Diyos sa kanyang mataas at makahari at kapita-pitagang kalagayan. Kaya una, tingnan ang Diyos sa kanyang kamahalan. Kapag ina-recognize mo the majesty of God, para kang yung mga Israelita na nasa may paanan ng bundok. Natatakot ka sa Kanya, ngunit hindi ka naman maaaring tumanggi sa Kanyang paanyaya nung lumapit. Isang kamangmangan na anyayahan ka ng Diyos na lumapit sa Kanyang majesty, na ito'y tanggihan mo. At kamangmangan din naman na lumapit sa kanyang kamahalan nang hindi ka inaanyayahan. Ano naman ba ninyo ang manners sa korte ng isang majestic na king? Hindi ka pwedeng tumanggi sa kanyang panyaya. Hindi ka naman pwedeng pumunta nang hindi ka inaanyayahan. Gayong pagturing ang kailangan nating ibigay sa Kanya. Una, element of majesty. Pangalawa, element of humility. Kanina, tingnan ang Diyos sa Kanyang kamahalan. Pangalawa, tingnan ang Diyos sa iyong kababaan at kaliitan. Tingnan mo siya na isang walang kapantay na manlilikha. At tingnan mo yung sarili bilang isang parang alikabok lamang sa harap niya. Makikita mo kung sino ang Diyos na nasa harap mo, ang iyong manlilikha. Nakikita mo ang kanyang kalakhan. Nakikita mo ang iyong kaliitan. Kaya when you approach God, nalilit ka. Kasi ang laki-laki ng Diyos. Walang pagsidlan ang kalakhan ng Diyos. Ngunit ikaw ay parang alikabok lamang sa Kanya. Nahuhubarang ka ng lahat ng tinatawag na self-importance. Nahaagnas ang lahat ng pride. When you fear God as your Creator. Padalawa, the element of mystery. Tingnan ang Diyos sa Kanyang kahiwagaan. Isang Diyos na hindi mayapos ng iyong pag-iisip.
Hindi matarok ng iyong unawa. Too amazing to comprehend. Di kayang ilarawan ng salita. Di kayang unawain ng pag-iisip. At ikaw ay naiiwang tulala na namamangha sa Diyos. Amen? Kaya ano yung una? Tingnan ng Diyos sa kanyang kamahalan. Pangalawa, tingnan ng Diyos sa iyong kaliitan. Pangatlo, tingnan ng Diyos sa kanyang kahiwagaan. Pang-apat, there is an element of awe. Mahirap din ipaliwanag yung salitang awe. Kaya ikaw ay mapapa-awe. Tingnan ang Diyos na kapita-pitagan. Takot na may paggalang, reverential fear. Kaya dahil ang Diyos ay kapita-pitagan, hindi pwede yung casual na paglapit sa Kanya. Paano ibabalanse yung ang Diyos ay kapita-pitagan, pero ang Diyos ay pwedeng lapitan? Ay mga taong parang casual na yung Papa Jesus, Papa God. Hindi ko alam kung paano i-strike ang balance doon sa siya'y katakutan, siya'y igalang, and yet maging intimate sa Kanya. Ewan ko mga kapatid, assignment, strike the balance with, paano nyo babalansin yung ang Diyos ay kapita-pitagan, nakakatakot lapitan, and yet Diyos na gusto makipag-relate to us very intimate. Dapat tayo'y lalong lumalalim sa pagkatakot sa Kanya habang nakikita ang mga elementong ito. And element of attraction, 5. Ano nga ang una? Element of majesty, element of humility, element of mystery, element of awe, element of attraction. Tingnan ng Diyos sa kanyang kagandahan. Ewan ko kung paano yung hindi nakikita ay makikita mo ang kagandahan niya. Ano ba ang ibig sabihin natin pag sinasabi natin the beauty of His holiness? Nakikita ba natin yung beauty? Beauty nang hindi nakikita. Pero sa Bible, there is such thing as the beauty of His holiness. May isang bagay sa Diyos na uma-attract sa atin. Siguro, ang akmang salita ay tingnan ang Diyos with fascination. Mahirap din intindihin nyo. Fascination. Yun ay feeling with intense interest. Yun ang ibig sabihin ng fascinated. Yung mangha-mangha ka, interesado ka, na para kang yung gamu-gamu na attracted doon sa ilaw. Parang walang makapigil sa Kanya. Masyadong attractive ang Diyos. Tingnan ang Diyos sa Kanyang kagandahan. Parang may lakas na humahatak sa atin para lumapit sa Kanya kahit ang Diyos ay nakakatakot. Ewan ko kung paano nyo babalansihin ang mga bagay na ito. Pero ito ang kabuuan ng 5 elemento ng pagkatakot sa Diyos. Sa padalawang bahagi, how to cultivate the fear of the Lord. Bagamat may talata sa Biblia na nagsasabing matakot kayo sa Diyos na parang utos, pero sa katotohanan, hindi may malilikha ng tao ang pagkatakot sa Diyos. Malibang itanim ng Diyos sa kanyang puso na nasaan yung biyaya. Dahil ang pagkatakot sa Panginoon ay hindi gawa ng tao. Yan ay gawa at ministeryo ng Espiritu Santo. Tingnan ninyo ang kalagayan ng tao. Hiwalay kay Kristo. Sa paglalarawan ni Pablo sa Roma 3:9 hanggang 18. Babasahin ko po. At itala ninyo para inyong mabalikan samantalang nag-review kayo
ng mga tanong na ipopost namin maya. Magsisimula ako sa verse 9, Romans 3 verse 9. Ano nga? Tayo bang mga Hudyo ay nakakalamang sa mga hintil? Hindi. Sapagkat napatunayan namin na nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan ang lahat ng tao, maging Hudyo o Grego, ayon sa nasusulat. Walang matuwid, wala kahit isa, walang humahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang lalamunan nila'y libingang bukas, ang kanilang mga labi ginagamit sa pandaraya. Dila nila'y makamandag na parang ulupong, puno ng panunungayaw at masakit na salita ang kanilang bibig. Matulin ang kanilang mga paa sa pagbububo ng dugo. Parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Ang pagkatakot sa Diyos ay walang pitak sa kanilang puso. Isipin mo, parang ang lalagyan ng kasamaan ay yung isa malaking bowl na kung tawagin ay kawalan ng pagkatakot sa Diyos. Doon sa kawalan ng pagkatakot sa Diyos, idagdag mo ang lahat ng kasalanan at sinasalo noon. Ang dahilan kung bakit ang tao ay gumagawa ng masama ay dahil siya ay pinaghaharian ng kasalanan, sabi sa verse 9, at dahil walang pitak, walang puwang, walang space sa puso ng tao ang pagkatakot sa Panginoon. Ngayon, tayo naniniwala na ang pagkatakot sa Panginoon ay ilalagay ng Diyos sa atin bilang anyo ng biyaya. Sinasabi dito sa Jeremiah 32:39. Babasahin ko sa English. Ang Jeremiah 32:39. And I will make an everlasting covenant with them, that I will not turn away from doing them good, but I will put my fear in their hearts so that they will not depart from me. I will put my fear, yung fear of God, sinabi ng Diyos, that's my fear. Inangkin ng Diyos na yung pagkatakot sa Kanya ay Kanya. I will put my fear in their hearts. Ilalagay ng Diyos. Ngayon, kapag nailagay na ng Diyos, ang takot na yon, ang katungkulan natin ay payamanin, palalimin pa ang pagkatakot sa Kanya. At yun ang ating paksa. Dahil sa walang pagkatakot sa Diyos, ang mga tao ay sumusuway at nagkakasala. Kaya nga ang kasalanan sa Biblia ay tinatawag ding lawlessness. Anong ibig sabihin ng lawlessness? Yung hindi pagkilala sa batas. Anong batas-batas yan? Sinong nagbabawal niyan? Wala akong pakialam dyan. Basta gagawin ko ang gusto ko. That's lawlessness. Bakit gayon ang tao? Dahil walang takot, walang pitak sa kanilang puso ang pagkatakot sa Kanya. Ngayon, nakakaranas tayo ng biyaya at tayo ay tinaniman ng Diyos ng pagkatakot sa Kanya. Papaano natin pagyayamanin ito? Itutuloy ko ang pagbasa sa Jeremiah 32 verse 40. Makikipagtipan ako sa kanila ng isang walang hanggang tipan. Pagpapalain ko sila habang panahon at tuturuang sumunod sa akin na ang buong puso upang hindi sila tumalikod sa akin. Ngayon, alam po ba ninyo na yung pagkatakot sa Panginoon ang magtuturo sa atin ng lubos na pagsunod? Ng lubos na pagsunod. Ano ang ibig sabihin? Tuturo ang sumunod sa akin ng buong puso. Alam niyo yung salitang buong puso naroon nandiin. Mahirap sumunod sa Diyos ng buong puso kung hindi ka natatakot sa Diyos. Magagawa lamang yan ng isang taong may pagkatakot sa kanyang puso.
Sa pamamagitan ng pagkatakot sa Diyos, saka lamang magiging posible ang pagsunod. Ewan ko, kung nahihirapan kang sumunod sa mga utos ng Diyos, maaaring ang kulang ay yung pagkatakot sa Kanya. Sapagkat kung merong napakahirap turuang sumunod, yung taong walang pagkatakot sa Diyos. Ang pagkatakot sa Diyos ay dapat palaging nag-aalab sa ating puso. At yun ang pagbabalayan natin. Unang paraan, consider God's creation. Ang sabi sa Romans, sa mga awit, kabanatang 8, 3 at 4. Itong salmista, pinagmasdan niya ang langit. Sabi niya, pinagmasdan ko ang langit, ang gawa ng iyong mga kamay, pati buwan at mga bituin. Ano ba ang tao upang iyong pahalagaan o ang anak ng tao upang siya'y pangalagaan? Ang salmista ay hindi tumigil na mamangha sa ginawa ng Diyos sa kalikasan. At habang namamangha siya sa ginawa ng Diyos, tinitingnan naman niya ang kanyang sarili bilang isang nilalang na minahal ng Diyos ng labis. At siya ay nagtataka at siya ay namangha. Namangha siya sa kadakilaan ng paggalingan ng Diyos. Mangha-mangha siya, ano ba ang tao ang liit-liit na nilalang? Bakit lubang minamahal mo at pinapahalagahan? Kung daw tayo'y mag-meditate sa mga gawa ng Diyos, sa kalikasan, sa paligid natin, sa mga langit, sa mga bituin, mamamangha daw tayo at tayo ay lalalim ang pagkatakot sa Kanya. Alam ninyo, ang pagkatakot sa Diyos ay may kasamang pagkamangha. Palaging mamangha sa Diyos. Hindi ba yung awit na How Great Thou Art ay galing dito sa talatang ito, O Haring Diyos, pag aking namamalas ang langit, ang buwan, and then umawit siya, Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art! How great thou art! Alam niyo, nagbubukal sa isang puso, punong-puno, pagkamangha, nananariwa ang ating pagkatakot sa Diyos. Samantalang ina-meditate natin ang kamangha-manghang ginawa ng Diyos. Kaya sabi, when I consider the works of thy hands, nung mahal na araw, pinag-aralan natin yung salitang consider your ways. Ngayon naman, ang ina-consider niya yung ways of God. Yung works of God, binabalik-balikan niya sa kanyang isip ang kadakilaan ng Diyos para siya'y mamangha ng mamangha na siya na isang tuldok at isang kuto o alikabok lamang sa harap ng Diyos ay minahal ng Diyos ng gayon. Oh, ang pagkadakila ng Diyos. He was so amazed. At ipinagpatuloy niya. Ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha. Sa lahat ng bagay siya ang iyong pinamahala. Mga tupa at kawan, pati mababangis na hayop. Mga ibong lumilipad, isda sa karagatan, lahat ng nilalang. O Yahweh, na Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila. Sino ang di mamamangha? Sino ang di matatakot? Sinong hindi hahanga sa Diyos na kagaya mo? Namamangha ka pa rin ba sa Diyos hanggang ngayon? Dapat tayo number 1 tagahanga ng Diyos. Namangha at patuloy na mamamangha at siya'y punong-puno ng o. Sa Exodo 20 verse 18, nanginginig sa takot ang mga Israelita nang marinig nila ang dagundong ng kulog at tunog ng trumpeta at nakita ang kidlat at ang mga usok sa bundok na natili silang nakatayo sa malayo. Nang lumapit sa kanila si Moises, sinabi nila, ikaw na lamang magsalita sa amin, huwag na ang Diyos, baka mamatay kami.
At sinabi sa kanila ni Moises, huwag kayong matakot. Sinusubok lang kayo ng Diyos. Nais lang niyang magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Ang nais ng Diyos ay ma-impress sa kanilang puso, manatili sa kanilang balintakaw. Sino yung Diyos na ang kapangyarihan ay inahayag doon sa bundok? At yun ang larawang maiwan sa kanila at nang sila'y matakot sa Kanya. Alam ninyo, kapag ipinapakita ba ng Diyos ang pagkapangyarihan, lumilikha ba yun ng fear? Halimbawa, kapag lumilindol at niyayanig ng Diyos kahit ang malalaking bundok, binibiyak ang lupa, hinahalo ang dagat, napapasigaw ba tayo, how great thou art? O Lord my God, sabi ng awit, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunders, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God to thee, how great thou art, how great thou art. Pangalawa, una, mamangha sa nilikha ng Diyos. Pangalawa, igalang ang salita ng Diyos. Ang mataas na pagpapahalaga sa salita ng Diyos ay nagpapalalim ng ating pagkatakot sa Kanya. Sa Deuteronomy 31 verse 12 and 13, tipunin ninyo lahat ang mga lalaki, babae, bata, pati mga dayuhang kasama ninyo upang marinig nila ang kautosang ito. Sa gayon, matuto silang matakot sa Diyos ninyong si Yahweh at sumunod sa Kanyang mga utos. Pati ang inyong mga anak na di nakakaalam nito ay magkakaroon ng takot kay Yahweh habang sila'y nabubuhay sa lupaing titirhan ninyo sa ibayo ng Hordan. Ano ang ibinili ni Moises para manatili ang pagkatakot sa puso ng mga tao? Sabi niya, basahin ninyo ang salita ng Diyos sa pakinig ng lahat, mula sa pinakadakila hanggang sa pinakahamak, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Maging sa dayuhan o mga katutubo at mga kababayan, sa lahat ng nakikipamayang basahin ang salita ng Diyos, sabi, sa gayon matututo silang matakot sa Diyos. Matututo. Kaya ang pagkatakot sa Diyos ay pwede nating matutunan. Bagamat ang binhi ng pagkatakot ay galing sa Diyos, to cultivate it is a responsibility to us and to our children as well. Ibinili ni Moises na basahin ang aklat upang matuto silang matakot sa Diyos. Mga kapatid, ang pitagan natin sa salita ng Diyos ay kapantay lamang ng ating pitagan sa Diyos. Para magulang yan. Ang pitagan natin sa salita ng ating magulang ay kapantay lamang ng ating pitagan sa kanila. Basahin sa pakinig na lahat upang matakot ang mga tao sa Diyos. Ano ang papel na salita ng Diyos sa pagpapalalim ng fear of God? Malaki. Nakikilala natin kung anong klaseng Diyos ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Malalaman natin ang Kanyang kalooban at malalaman natin kung paano bigyang lugod ang Diyos. Ang kailangan ay magkaroon tayo ng mataas na pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Ariin natin itong tuntunin at ariin natin itong pinakamataas na gabay sa ating buhay. Sa totoo lang, maging hari ng Israel ay tinugubilin din ng Diyos na basahin ang salita niya para matakot sa Kanya. Ganito ang sabi, kapag siya ay nakaluklok na sa trono, gagawa siya ng isang kopya ng kautusan na nasa pag-iingat ng mga saserdote. Ito'y para sa kanya at babasahin niya araw-araw upang magkaroon siya ng takot kay Yahweh. Alam mo, yung mga taong hindi nagbabasa ng salita ng Diyos, unti-unti nawawala ang takot sa Diyos. At matakot tayo na ang pagkatakot sa Kanya ay mawawala. Sapagkat masama ang magiging epekto kapag nawala ang pagkatakot sa Diyos.
Ang sabi pa niya, sa gayon, hindi siya magmamalaki sa kanyang kababayan, hindi siya lilih sa mga tuntunong ito, kung magkagayo siya at ang kanyang mga anak ay mamamahala ng matagal sa Israel. Yun na lamang matapat na pagsasaliksik ng salita ng Diyos ay isa ng anyo ng pagkatakot sa Diyos. Out of the fear of the Lord, we want to seek Him in His Word. Gusto nating tumalima, gusto nating masunod out of our fear with God. Pwede nating gawin niya sa ating sarili at pwede nating ituro sa ating mga anak. Ituturo daw natin sa mga anak para matuto rin sila matakot sa Diyos. Wala pong exempted dito, mga kapatid. Wala pong exempted dito. Ang pag-aaral, pagbabasa at pagsasaliksik ng salita ng Diyos ay para sa lahat. Ito'y para sa may mga takot sa Kanya. Ang pabaon ng Diyos sa Kanyang mga anak ay ang Kanyang salita para tayo matakot sa Kanya. Pangatlo, mag-aral mula sa halimbawa ng Biblia. Alam niyo, maraming mga eksena sa Biblia na ikinukwento ang pagkatakot sa Diyos. Merong isang hari ng panahon ni Daniel. Siya isang mayabang na hari. At walang ano-aloy, sabi sa Daniel chapter 5, verse 5 and 6. Walang ano-aloy lumitaw ang isang kamay ng tao at sumulat sa pader ng palasyo sa tapat ng lalagyan ng ilawan. Nakita ito ng hari, namutla siya at nangatog ang mga tuhod at nalugmok sa matinding takot. Isipin mo, kamay lamang ng Diyos na nagsusulat sa pader. Halos mawala ng malay ang hari sa tindi ng takot. Halimbawa, nang makatagpo ni Pablo ang Diyos sa Acts chapter 9. Chapter 9 verse 5 and 6, ano pat nasubsub siya sa lupa. At verse 6 sabi, so he trembling and astonished said, Lord, what do you want me to do? Nang makita ni Pablo ang liwanag ng Diyos, siya ay nasubasub sa lupa. Nanginig sa matinding takot. Kahit pinakamatapang na lalaki manginginig sa presensya ng Diyos. Sinong hindi matatakot? Alam ba ninyo, lahat ng mga tao sa Biblia na pinagpakitaan ng Diyos ay halos nalugmok sa lupa. Sabi ni Juan, nung makita niya yung tila anak ng tao, siya'y parang patay na nalugmok sa lupa. At nakita ba ninyo yung mga bantay sa libingan ni Jesus nang magpakita ang anghel, sila'y bumulagta sa lupa na parang patay sa Mateo 28 talatang 3 at 4. Ang mga tanod ay bumulagta sa lupa na parang patay. Parang patay. Ano ba ang ibig sabihin ng parang patay? Halos hindi na nahinga, halos hindi na nagalaw, halos hindi na nag-respond. Yun bang ibig sabihin nun? O halos atakihin na sa puso. Hindi pa Diyos lang ang nakita. Ang nakita lamang nila yung anghel ng Panginoon. And yet sila'y mamamatay sa takot. Pang-apat at panghuli. Alalahanin, recall the chief duty of man. Sa Ecclesiastes 12:13 and 14, ang sabi niya, let us hear the conclusion of the whole matter. Sabi ni, ito ay sabi ni Solomon. Fear God and keep His commandment, for this is the whole duty of man. Habang tayo daw ay nabubuhay, ikikintal daw natin sa isip natin ang buong katungkulan ng tao. Fear God and keep His commandment. Matakot sa Diyos. Sa buong buhay daw natin, dalawang bagay lamang din natin dapat makalimutan. Matakot sa Diyos at sundin ang Kanyang mga utos. Kapag
aalalahanan natin yan kung minsan nagmamalim na ang pagkatakot sa Diyos, bumalik tayo uli doon sa tanging layunin ng buhay na ito. Matakot sa Diyos, sundin ang kanyang mga utos. Ngayon, sinasabi na si Solomon ang pinakamatalinong tao na nabuhay sa mundo. Ito'y sinulat niya noong dapit hapon na ng kanyang buhay. Siya'y pinakamatalinong tao na nabuhay sa mundo. At ang katalinuhan ito ay galing sa Diyos, kaya halos walang kapantay. Ngayon, kung siya'y may katalinuhang walang kapantay, noon lamang bang matanda na siya nang nalaman niya ito? O alam niya na ito noon pa lamang, ngunit kinalimutan niya ito? Ako'y naniniwala na ito'y naisip na niya noong una pa sapagkat binigyan siya ng karunungan ng Diyos. Ngunit nabuhay siya ng unti-unti nawawala ang pagkatakot sa Diyos. At nang nawala ang pagkatakot sa Diyos, nag-asawa siya ng marami. 700 kulasisi, 300 ang asawa, 1,000 lahat. Hindi ba, kapag naaalaala natin si Solomon ngayon, hindi lamang natin naaalaala ang kanyang katalinuhan, naaalaala din natin ang kanyang katangahan. Kung siya ang pinakamatalinong tao na nabuhay sa mundo, siya rin ang pinakatangang taong nabuhay sa mundo. Ito ang ating konklusyon ng ating pag-aaral. Kapag nawala ang pagkatakot sa Panginoon, ang lumulutang sa atin ay kasamaan. Kapag mayroong pagkatakot sa Panginoon, ang lumulutang sa atin ay ang kabutihan, and the image of God is being restored in us. Kapag nawala ang pagkatakot sa Panginoon, ang matalino'y nabubuhay na parang mangmang. Tingnan niyo si Solomon. Nang nawala ang pagkatakot sa Panginoon, ang matalino'y namumuhay na parang mangmang. Ang may pinag-aralan ay namubuhay na parang walang pinag-aralan. Ang matanda'y namumuhay na parang walang tinandaan. Dahil nawala ang pagkatakot nila sa Panginoon. Iniwan ni Solomon ang pagkatakot sa Diyos. Nalasing siya ng kayamanan, nalasing siya ng katanyagan, nalasing siya ng kapangyarihan. Mula noon, siya isang matandang parang walang tinandaan. Ang laki ng kabayaran, mga kapatid, ang laki ng kabayaran kapag aalisin natin sa ating buhay ang pagkatakot sa Kanya. Ang mga pagkakamali at ang mga nawala ay hindi na pwedeng ibalik. Ang natitira na lang ay ang magsisi at mapatawad sa ating mga pagkakamali. Ngunit ang mga nasayang ay nawala na, ang nawaldas ay nawala na, hindi na yun magbabalik. Ang pamilyang nawasak ay nawasak na, hindi na yun mabubuo. Hindi na pwedeng bumalik ang nakaraan. Tanggapin na lamang natin ang aral na sa ating buhay, dalawang bagay ang dapat hindi mawala. Ang pagkatakot sa Diyos at ang pagsunod sa Kanyang utos. Fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of man. Paalaala dun sa mga umaangat na. Huwag tayong maging mayabang. Huwag natili tayong magpakumbaba. Habang tayo'y umuunlad, ako nakakakita ako na maraming pinauunlad na sa CLJC. Maraming mga ideya ng pagkakakitaan. Ngunit habang kayo umuunlad ng Diyos, itaas ninyo ang level ng integridad at ng katapatan, ng sense of justice, equality, at ang Diyos ang magbibigay ng gantimpala. Ano ang gantimpala? Karangalan, karunungan, buhay, at kayamanan. Tama ba kayo sa inyong sagot? Ano ang gantimpala ng pagkatakot sa Kanya? Karangalan, karunungan, kayamanan, at buhay. Ngayon, may pagkakataon na iisipin natin na ito naman talaga ang pinakamimithi ng tao. Ngunit sa ilan na pinagmatigas ang kanilang puso, iniisip nila bakit yung iba
Wala namang pagkatakot sa Diyos, mas una pang yumaman at mas mabilis pang yumanon. Ito ang sinasabi ng Biblia. Ang Panginoon ang nagbibigay ng kayamanan at sinasabi, He adds no sorrow to it. Kaya kung tayo ay yumaman, bunga ng pagkatakot sa Panginoon, yun ay walang kasamang kalumbayan. Alam ninyo, kay Solomon, siya yumaman. Siya naging makapangyarihan. Siya ay naging sikat. Pero ano ang nawala sa kanya? Ang nawala sa kanya ay ang karangalan. Maaaring ikaw yumaman, maaaring kayo maging sikat. Ngunit kung wala naman ang karangalan, ang lahat ng yan ay wala ring kabuluhan. Sa pagkatakot sa Panginoon, tatanggapin mo ang apat na ito o higit pa rito. Kung gusto mo, karangalan, karunungan, kayamanan, buhay. Pagpalain tayo ng Panginoon at ang aking panalangin at bendisyon ay nagsasabing, God be with you till we meet again. Meron po akong panawagan tungkol sa ilang may kakayanan. Gusto ko pong bumuo ng isang maliit na komite na magpaplano paano tayo magmi-ministeryo sa mga bata sa panahong ito ng lockdown. Isipin po natin na ito'y magtatagal pa ng mahigit na 1 taon at yun ay masyadong napakahaba. Masyadong malaking kawalan po para sa mga bata na hindi natin sila makalingang espiritual. Kaya tinatawagan ko po si Brother Argel at si Sister Layden, si Celine, maaari makatulong din si Ate Lori Abilino, si Ate Lisa, at saka si Brother Junior Salva. Ang iniaatang kong gawain sa inyo ay gumawa, bumili, o manghiram, alin man sa 3 paraan, ng anumang materyales na pwede nating gamitin online para matugunan ang espiritual na pangangailangan ng mga bata. 3 po ang iniaatang kong tungkulin sa inyo mga kapatid. At kung maaari bukas o sa isang araw ay kayo mag-meeting para magbalangkas ng plano. Ang akin pong pakiusap ay kayo ay gumawa, bumili, o manghiram, o manggaya kung kailangan. Mapakain lamang natin na matugunan ang pangangailangan ng mga bata. Maraming salamat po at magwakas tayo sa panalangin. Salamat makapangyarihang Diyos sa dagdag kaalaman na aming natamo mula sa pag-aaral ng iyong mga salita. Naway madala pa namin sa aming pamamahinga ang ilang mga kaisipan na lalong magpapayaman ng aming pananampalataya. Pagpalain mo po ang bawat isa na sumusubaybay at yung mga susubaybay pa, at pagpalain mo sila ng lahat ng pagpapalang kailangan nila para mabuhay na banal. Salamat po sa pag-iingat mo ngayong magdamag. Tinatanggap po namin ang lahat ng pagpapala sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Paalam po sa inyo, mag-ingat po kayo, purihin ng Panginoon sa inyong buhay.